19 na kabanata. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Gumawa ang mga sundalo ng koronang tinik at ipinutong kay Jesus. At sinuotan nila siya ng kulay ubeng kapa. At isa-isa silang lumapit sa kanya at nagsabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" At pinagsasampal siya. Muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga tao, "Makinig kayo, ihaharap ko siyang muli sa inyo. Gusto kong malaman niyo na wala akong nakitang kasalanan sa kanya." Nang lumabas si Jesus suot ang koronang tinik at ang kulay ubeng kapa, sinabi ni Pilato, "Tingnan niyo siya." Nang makita si Jesus ng mga namamahalang pari at ng mga gwardya, sumigaw sila, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Pero sumagot si Pilato, "Kayo ang kumuha sa kanya at magpako sa krus, dahil kung sa akin lang ay wala akong makitang kasalanan sa kanya." Pero nagpumilit ang mga Hudyo, "May kautusan kami, at ayon dito, dapat siyang mamatay dahil sinasabi niyang anak siya ng Diyos." Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa siyang natakot. Kaya muli niyang dinala si Jesus sa loob ng palasyo at tinanong, "Taga saan ka ba?" Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya sinabi ni Pilato, "Bakit ayaw mo akong sagutin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus?" Sumagot si Jesus, "Wala kang maaaring gawin sa akin kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya mas malaki ang kasalanan ng taong nagdala sa akin dito sa iyo." Nang marinig ito ni Pilato, muli niyang sinikap na mapalaya si Jesus. Pero nagsigawan ang mga Hudyo, "Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador, sapagkat ang sino mang nagsasabing hari siya ay kaaway ng emperador." Nang marinig ito ni Pilato, inilabas niya si Jesus sa palasyo. Pagkatapos, umupo siya sa upuan ng tagahatol, sa lugar na kung tawagin ay batong plataporma, na sa wikang Hebreo ay Gabata. Bandang tanghali na noon ang bisperas ng pista ng paglampas ng anghel. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang hari niyo." Pero nagsigawan ang mga Hudyo, "Patayin siya! Patayin siya! Ipako siya sa krus!" Sinabi ni Pilato sa kanila, "Ipapako ko ba sa krus ang hari niyo?" Sumagot ang mga namamahalang pari, "Wala kaming ibang hari kundi ang emperador." Kaya ibinigay ni Pilato sa kanila si Jesus upang ipako sa krus. Ipinako sa krus si Jesus, na tawag na lugar ng bungo, na sa wikang Hebreo ay Golgota. Doon nila ipinako sa krus si Jesus, kasama ng dalawa pa. Sa kanan ang isa at ang isa namay sa kaliwa, at nasa gitna nila si Jesus. Pinalagyan ni Pilato ng karatula ang krus ni Jesus, at ganito ang nakasulat, "Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo." Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Maraming Hudyo ang nakabasa nito, dahil malapit lang sa lungsod ang lugar kung saan ipinako sa krus si Jesus. Nagreklamo ang mga namamahalang pari kay Pilato, "Hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isinulat niyo, kundi sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo." Pero sinagot sila ni Pilato, "Kung ano ang isinulat ko, iyon na." Na maipako na ng mga sundalo si Jesus, kinuha nila ang kanyang damit at hinati-hati sa apat. Tig-isang bahagi ang bawat sundalo. Kinuha rin nila ang damit panloob niya. Hinabi ito ng buo at walang tahi o dugtong. Sinabi ng isang sundalo, "Huwag na natin itong paghatian. Magpalabunutan na lang tayo kung kanino ito mapupunta." Nangyari ito upang matupad ang sinabi sa kasulatan, "Pinaghati-hatian nila ang aking damit, at nagpalabunutan sila para sa aking damit panloob." At ito nga ang ginawa ng mga sundalo. Nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas, at si Maria na taga Magdala. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, "Babae, ituring mo siyang anak." At sinabi naman niya sa tagasunod niya, "Ituring mo siyang ina." Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Ang pagkamatay ni Jesus. Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya.
At para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang banga roon na puno ng maasim na alak. Isinawsaw ng mga sundalo ang isang espongha sa alak. Ikinabit sa sanga ng isopo at inilapit sa bibig ni Jesus. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Tapos na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sinibat ang tagiliran ni Jesus. Pispiras na noon ang pista, at kinabukasan ay espesyal na araw ng pamamahinga. Dahil ayaw ng mga Hudyo na maiwan sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, hiniling nila kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga nakapako upang madali silang mamatay, at nang maalis agad ang mga bangkay. Kaya ito nga ang ginawa ng mga sundalo. Pinali nila ang mga binti ng dalawang kasama ni Jesus na ipinako. Pero pagdating nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya. Kaya hindi na nila binali ang mga binti niya. Sa halip sinaksak ng sibat ng isa sa kanila ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Nakita ko mismo ang mga pangyayari at isinasalaysay ko ito sa inyo. Totoong nangyari ito, kaya alam kong totoo ang mga sinasabi ko. Isinasalaysay ko ito upang sumampalataya rin kayo. Nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali ni isa man sa kanyang mga buto. Sinasabi rin sa isa pang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang taong sinaksak nila. Ang paglilibing kay Jesus. Pagkatapos nito, hiningi ni Jose na taga-Arimatea ang bangkay ni Jesus kay Pilato. Si Jose ay isang tagasunod ni Jesus, ngunit palihim lang dahil natatakot siya sa mga pinuno ng mga Hudyo. Pinayagan siya ni Pilato, kaya pinuntahan niya ang bangkay ni Jesus para kunin ito. Sinamahan siya ni Nicodemus, ang lalaking bumisita noon kay Jesus isang gabi. Nagdala si Nicodemus ng mga 35 kilo ng pabango na gawa sa pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng dala nilang pabango habang ibinabalot ng telang linen ayon sa nakaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa lugar kung saan ipinako si Jesus ay may halamanan. At doon ay may isang bagong libingan na hinukay sa gilid ng burol na hindi pa napapaglibingan. Dahil bispiras na noon ng pista at dahil malapit lang ang libingang iyon, doon na nila inilibing si Jesus. Ikadalawampung kabanata. Muling nabuhay si Jesus. Kinaumagahan ng linggo. Habang madilim pa, pumunta si Maria na taga Magdala sa libingan. Nakita niyang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan nito. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Pagdating niya sa kinaroroonan nila, sinabi niya sa kanila, "Kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya tumakbo si Pedro papunta sa libingan kasama ang nasabing tagasunod. Pareho silang tumakbo, pero mas mabilis ang isa kaysa kay Pedro. Kaya nauna itong nakarating sa libingan. Yumuko siya at sumilip sa loob ng libingan. Nakita niya ang mga telang linen na ipinambalot kay Jesus, pero hindi siya pumasok. Kasunod naman niyang dumating si Simon Pedro, at pumasok siya sa loob ng libingan. Nakita niya ang mga telang linen, maging ang ipinambalot sa ulo ni Jesus. Nakatiklop ito sa mismong lugar nito, at nakahiwalay sa iba pang mga tela. Pumasok na rin ang tagasunod na naunang nakarating at nakita rin niya ang mga ito. Kahit na hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa sinasabi ng kasulatan na si Jesus ay muling mabubuhay, naniwala siya na muling nabuhay si Jesus. Pagkatapos nito, umuwi ang dalawang tagasunod. Nagpakita si Jesus kay Maria na taga Magdala. Naiwan si Maria sa labas ng libingan na umiiyak. Habang umiiyak, sumilip siya sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi. Nakaupo sila sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, isa sa may ulunan at isa sa may paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya dinala."
Pagkasabi nito'y lumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo. Pero hindi niya nakilala na si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo?" Sa pag-aakalang siya ang hardinero roon, sumagot si Maria, "Kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo siya dinala, at kukunin ko siya." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maria." Humarap si Maria kay Jesus at sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," ang ibig sabihin ay guro. Sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan, dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihing, babalik na ako sa aking ama na inyong ama, at sa aking Diyos na inyong Diyos." Kaya pinuntahan ni Maria na taga Magdala ang mga tagasunod ni Jesus, at ibinalita sa kanila na nakita niya ang Panginoon, at sinabi niya sa kanila ang mga ipinapasabi ni Jesus. Nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya. Nang takip-silim na ng araw na iyon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus. Ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin." Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos." Ang pagdududa ni Tomas. Si Tomas na tinatawag na kambal na isa rin sa 12 apostol ay hindi nila kasama noong nagpakita si Jesus. Kaya ibinalita nila sa kanya na nakita nila ang Panginoon. Pero sinabi niya sa kanila, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkakapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito, pati na ang sugat sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Kasama na nila si Tomas. Kahit nakakandado ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Sinabi ni Jesus kay Tomas, "Tingnan mo ang mga kamay ko. Hipuin mo, pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda. Maniwala ka na." Sinabi ni Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang layunin ng aklat na ito. Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga tagasunod niya ang hindi naisulat sa aklat na ito. Pero ang nasa aklat na ito ay isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ika-21 kabanata. Nagpakita si Jesus sa kanyang 7 tagasunod. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya sa may lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama noon sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Nathaniel na taga-Kana na bayan sa Galilea, mga anak ni Zebedee at 2 pang mga tagasunod. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, "Mangingisda ako." Sumagot sila, "Sasama kami." Kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Pero wala silang nahuli ng gabing iyon. Nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan. Pero hindi nila nakilala na si Jesus iyon. Tinawag sila ni Jesus, "Mga kaibigan, may huli ba kayo?" Sumagot sila, "Wala po." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Iyon nga ang ginawa nila.
Halos hindi na nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya ang damit na hinubad niya, tumalon sa tubig at lumangoy papunta sa dalampasigan. Ang ibang mga tagasunod na nasa bangka ay bumalik din sa dalampasigan na hila-hila ang lambat na puno ng isda. Dahil mga 70 metro lang ang layo nila sa pampang. Pagdating nila sa dalampasigan, nakita nila roon ang nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo." Kaya sumampa sa bangka si Pedro at hinila papunta sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda na 153 lahat-lahat. Pero kahit ganoon karami ang isda, hindi nasira ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-almusal na kayo." Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nangahas magtanong kung sino siya, dahil alam nila na siya ang Panginoon. Kumuha si Jesus ng tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang ginawa niya sa isda. Ito na ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga tagasunod niya, pagkatapos niya mabuhay muli. Si Jesus at si Pedro. Pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Muling sinabi ni Jesus, "Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo." Sinabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, "Simon na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako?" Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, "Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo at pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi ito ni Jesus para ipahiwatig kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Jesus kay Pedro, "Sumunod ka sa akin." Ang tagasunod na minamahal ni Jesus. Nang lumingon si Pedro, nakita niyang sumusunod sa kanila ang tagasunod na minamahal ni Jesus. Siya ang tagasunod na nakasandal kay Jesus nang naghahapunan sila. At siya ang nagtanong kay Jesus kung sino ang magtatraidor sa kanya. Nang makita siya ni Pedro, nagtanong siya, "Panginoon, paano naman po siya?" Sumagot si Jesus, "Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Sumunod ka lang sa akin." Dahil dito, kumalat ang balita na ang tagasunod na ito ay hindi mamamatay. Pero hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Ang sinabi lang niya, "Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo?" Ako ang tagasunod na nagpapatotoo sa mga bagay na ito, at siya ring sumulat nito. Alam ng iba na totoo ang sinasabi ko. Marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus. Kung isusulat ang lahat ng ito, palagay ko'y hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na maisusulat.